doktrina natin. Yung dalawang kabataan dito, magpapabautismo sapagkat nanonood. Sabi niya, nakapanood ako ng aral natin sa mga aral na katotohanan. Sa Sabado, andyan po ako. Speaker po ako. Makikita ko yung dalawang kabataan. Every Sunday, tomorrow po, abangan ninyo, sa ganap na alas 7:30 ng gabi, ang topic ko po'y kakaiba every Sunday. Yun ang tinatawag na Islam religion and Christianity. Tinatalakay ko ang doktrina ng Islam sapagkat ang Islam ay pinipilit nilang pumasok sa loob ng Kristyanismo sapagkat ayon sa kanilang paniniwala, sasakupin nila ang buong mundo. Sila ang maghahari dito. Hindi nyo na itatanong, mga kapatid. Ako ay naging Adventist noong 1986 sa Santa Ana. Ayan si Brother Ponte. Kasama namin sa distrito ng Santa Ana Church, the first church in the Philippines, ng Seventh-day Adventist Church. Madalas akong speaker sa kanila sa Telemed, sa Punta Santa Ana. And then later on, ako'y nawala sa Adventist, nag-backslide ako. For so many years, pumasok ako sa iglesia. Nag-aral ako ng Muslim. Lahat yan ang pinag-aralan ko na. Pero sa pag-aaral ko, mga kapatid, tatanungin ko kayo lahat ngayong umaga, sa pag-aaral ko, hindi ko nasumpuman o nakita man ang tunay na liwanag gaya ng dala ng Seventh-day Adventist. It's a biblical doctrine. Amen. Sabi ko, walang kabuluhan lahat nito. Pero marami akong natutunan sa labas. At sa tulong ng Panginoon ng aking makabalik, na-develop ako, lumawak ang aking isip sapagkat noong 1986, brother, ako po ay tinatawag na fanatic na Seventh-day Adventist. I am a fanatic. What do you mean by fanatic? Bawal maligo pag Sabado. Sino ba naliligo rito pag Sabado? Ako rin naliligo na. Hindi masama maligo, pero nung una, nung elder ako sa tana, walang maligo! Nagtagalit yung mga kapatid, bakit ba na gusto mong bumago kami? Hindi naman gusto ko mapakapit. And I open my mind, a wrong paradigm is a wrong way. You cannot go to heaven if your mind is close-minded like a Pharisee. And then, nung ako'y nagbalik, kinuha ako mag-radyo ulit sa 7th day. Ang malakas na sigaw. Napapanood nyo? Kami din ang brother, ano pa nga naman brother, sister Jill? Si brother, Brother Bobby? No. Malakas na sigaw, yung mataba, taga-Muntinlupa. Si brother mataba. Alfred Tukusin. Si Tukusin, kilala mo. Isang taon at kalahati, nag-radyo kami, nag-aral kami. But before that, when I was in Novaliches, ako ay nag-aral, nag-radyo rin ako, nag-announce din ako for so many years. The light of life, liwanag ng buhay, ang ating programa. And then, ito na nga, yung malakas na sigaw, ibukusin. After 1 year and a half, kinuha naman ako sa kapitulo, versikulo. Hindi nagtagal, matagal kami sa kapitulo, versikulo, pero hindi rin nagtagal, naghiwa-hiwalay kami. And then later on, nagkaroon ako ng programa, kinausap ako ng isang Muslim na Adventist. Ika niya, nung ako'y nag-television, at ako'y nag-Facebook, at ang sabi niya, magkaroon ka na sariling program, talakayin mo Islam, kasi may background na mo Islam.
So, tinalakay ko at nag-click naman ang title ko, Mga Aral ng Katotohanan. Hanggang ngayon ay ito pa rin ang dala kong programa, Mga Aral ng Katotohanan. Kaya sumaybayan ninyo mga kapatid. O? At abangan ninyo yung aklat na ilalabas ko na ito ay inaayos pa lamang sa printing press. Ang title ay Ang Pagbubunyag. The expose na mga doktrina ng ibang relihiyon. Mga kapatid, may katanungan ako sa inyo lahat as a Seventh-day Adventist. Bakit tayo nandito lang? Why? Why we are inside the church this morning? Ano ginagawa natin dito? Siyempre sabihin natin, it's a Sabbath day for the Lord. It's a holy day. We worship the Lord because according to the commands of God, remember the Sabbath day to keep it holy. First of all, mga kapatid, why we are here inside the church? Pwede mo natin i-flash sa screen yung verse from the Bible. Ay, di na, ako na ikaalisin ko muna. Alright. Basahin natin ang 2 Thessalonians. Bago tayo pumunta sa ating subject, ay nais kong ipaalam muna sa inyo at sa akin din why we are now a Seventh-day Adventist. Bakit ako Adventista? Bakit ako ngayon nasa loob ng iglesia? Anong kahalagahan ko sa loob ng church? Anong kahalagahan ko ngayon na naglilingkod ako sa Diyos? Marami tayong tanong. Bakit ko tinatanong ito sa loob ng church? Sapagkat maraming mga Adventista ngayon ang nawawala sa loob din ng Adventist. Nakikita ko lang ito yung Sabado. Makita ko man Sabado, half day lang. Inanyayahan ako sa isang revival sa Mindoro. Ang sabi sa akin, Brother Ray, hindi ka ba mag-conduct ng revival? Ika ko'y ilang araw mo ba? Siyam na gabi. Alright. Ang aming iglesia ay napakalaki, kakalog-kalog na ho ngayon. Eh, ano nangyari? Ika. Eh, marami hong backslider. Ano ginagawa ng pastor? Wala hong magawa yung pastor po namin. Eh, di magdalaw. Eh, di nadalaw ho namin mga negosyante. Eh, kung negosyante, anong problema? Una ho yung negosyo. Okay. Totoo. Verse 9 ng aking pagtalakay doon ng revival, pakinggan nito mga kapatid, halos walang tao. Ika mo, kami-kami na lang yata rito. Kanina, dumating ako, konti kami, sabi ko, wow, kami-kami na lang ang magsiservice dito na ito. Salamat naman at dumami tayo ngayon, ano? Sabi ko, revival, the first night. Second night, medyo nadagdagan. Sabi ko, wow. Third night, wow, nadagdagan. Fifth night, dumami. Puno ang loob ng iglesia. Ang daming backslider. Pumunta na simbahan. Nagsimba sila. Yung ibang backslider, kasama yung mga asawa na hindi pa kabilang sa pananampalataya, isinama nila. Pinalakay ko ang doktrina natin. Nagalit yung babae. Bakit mo sinisiraan ng papa? Ika sa akin. Ay, siniraan mo yung papa? Sabi ko, Katolik. Eh, ano kung pinalira ko? Bakit sinasabi nyo sa demonyo? Ay, sinabi ko kahuyo. Ay, wag mo nyo ako sisihin, ma'am. Sisihin niyo yung sumulat ng Bible, binasa ko eh. Ang ganun ba? Eh, negosyante, ang laki ng grocery. Pinuntahan namin ni Jenny. Nung matapos na ang aking crusade, umiiyak yung anak. Brother Ray, ayaw ng aking magulang na aking bautismo. Ay, bakit? Ayaw nila ako magsamanista.
pinuntahan ko, kinakusap ko. Sister naman, gusto ko ng anak ninyo maglingkod sa Diyos. Gusto nyo ba bumarkada anak ng babae na sa labas? Mapariwara anak nyo. Hindi ba maganda ang isang anak ay naglilingkod sa Diyos? Eh, may sakit na cancer yung ina. Yung tatay Adventist laging tulog. Ikaw, brother, isip muna. Kinausap ko yung mag-asawa. Ngayon mo ang panahon na tayo mag-design. May sakit kayong cancer. Hindi ka na itatanong mga kapatid. Ako may suspect cancer din ako. Hindi pa lang nakuprove. Baka mag-prove. Hindi pa pina-check up. Kasi ayoko eh. Pero di ako takot ha. Pero ayoko mo naman pa-check up. Suspect pa lang eh. Hindi pa naman ako guilty. Pagka-guilty cancer na ako. Kaya papa-hospital na ako. Mga kapatid, basahin natin ang ikalawang Tesalonica sa Kapitulo 2, versikulo 14 at 15. Why we are here inside the church and why I am a seventh day. 2 Thessalonians